Okay, alright, mga karonda, sa umagang ito ay ating pong makakausap at ating mga makapanayam si Kapitan Vergara dito sa Barangay Maragondon. Kaugnay po sa kanyang panibagong administrasyon na pinagkatiwalaan siya dito sa Barangay Maragondon at ganoon din nagiging Vice President ito ngayon ng PPLB. No? Kapitan, magandang umaga po at ano po ang pakiramdam dahil kayo pong napili ngayon bilang Vice President ng PPLB? Siyempre po, masaya po siyempre dahil ito pong posisyon ng pagka Vice President po ng Liga ng mga Barangay dito sa Real Quezon ay may pahintulot po at suporta po ng ating ginagalang Gobernadora Helen Tan. Ganun din po ni Congressman Martin Vergara. So napakalaking tulong po, napakalaking bagay at masarap po sa pakiramdam na ako bilang isang punong barangay ay pinagkatiwalaan ng ating mga ginagalang na congressman at governor. So ako po bilang isang vice president ay nakahanda po sa anumang pong pwede kong maitulong sa aming liga, lalo higit po sa pagsuporta sa aming kasalukuyan at kapapanalo ang PLB Maria Youth ng Barangay Kilolorong. At ako po bilang vice president ay handa kung ano man po ang maitutulong po sa aking mga kasama kapitan bilang halimbawa. Ano po bang nakikita mo yung particular na sa concern mo dito sa iyong barangay, sa Maragondon, na dapat maparating din sa iyong Pangulo? Ano yung particular na mga hinaing na imumungkahi mo sa inyong pong liga? Okay po. Yung po isa sa hinaing at pinaparating ko na kay Regional Director Ronald Tan. Ganun na rin po nung kami manumpa sa Kapitolyo kay Governor Ronald Tan. Ito po ay hindi lang po hinaing o por laging suliranin ng Barangay Maragondon. Hindi ito pinaging suliranin ng bawat barangay sa nasasakupan ng Real. Ito po ay panahon ng tag-init na kami po ay pare-paras po nahihirapan na sa tubig. So ipinarating po natin sa ating kagalang-galang na Governor Ronald Tan na sana po ay magkaroon po ng mga pag-aaral para po yung pong panahon, dumating po muli ang panahon ng tag-init, ay hindi po maghihirap po ang taong barangay o ang taong bayan ng bayan ng Real sa pagdating po sa tubig. Ibig sabihin, ano po ang source ng inyong tubig dito, Kap? At dito po kasi sa amin, hindi ilog, sapa. So, karamihan po dito ng source sa amin, isapa. So, sobrang init po, natutuyo. At ganun din po yung suliranin sa bawat halos barangay. So, kaya nga po, ang request ko sa pamamagitan ko po ay mapag-aralan para po ano po yung pwede maging alternatibo na maging tubig namin sa panahon po ng tag-init. Kasi po dito po sa amin, hindi pa po nasusubukan ng Jetmatic. Yung poso, wala pa po yun dito. Kasi nga po dito, puro po running water, galing po sa saka. Usually, pagdating sa ganung mga krisis ng tubig, Kap, anong naging alternatibong solusyon po dito? Sa panahon po bilang isang punong barangay, nagkaroon na po kami ngayon na iniisa-isa po namin na mabuo po yung sa patubig, hindi kanya-kanya. Kasi po dito, nangyayari, bawat isang tao may kanyang patubig. So hindi po rito na halimbawa isang sapa papunta sa isang malaking tangke. So dapat po ganun po yung mangyayari. Pero nangyayari po nga, dahil sa tag-init, minsan kahit anong daming hose, tubig na po talagang problema. So ang nakikita ko nga po dito solusyon, mapag-aralan ba pwede na yung magkaroon sa bawat sitio ng mga Jetmatic, poso, para kung sakali dumating talagang tag-init, mayroong alternatibo kami pagkukunan. So ito po yung tututukan mo ngayon, Kap, sa Yes, iyong administrasyon? Opo, dahil simula po ako maging punong barangay ng 2018, wala po ako ibang hangat kundi magkaroon po ng maayos na patubig, magkaroon po ng kaliwanagan po ang barangay ng Maragondon, at magkaroon po ng ligtas na pamayanan. Pero meron na kayong resolution po nitong ipinabasa? Meron po. Lahat, kada sitio po, ay may mga nakaplano po kami. At ito naman po ay puti-puting binibigyan ng solusyon
nakatuparan ng ating mahal na congressman, ganun din po ni Governor Helen Tan. Pero umaasa kayo na during your term ay maisa katuparan ito? Yes po. Sabi ko nga po, pag po ito nagkaroon ng katuparan, maasaya na po ako kumbaga man po, nandun na po yung fulfillment po. Yun ang isang po. Magkano po bang aabutin nito, Kap, na nasa program sa pinikita po niyo sa resolution? Magkano pong abutin ng video nito? Bago po isang project, siguro yung, meron po kami 7 puro. Meron pong yung 3 million kada puro is sasapat naman. So yung po yung manggagaling sa sapa. And then yung siguro yung sa mga Jetmatic, hindi ko po kasi alam kung magkano ang presyo ng mga ganun. So, Kap, bilang kayo nabigyan ngayon ng pagtitiwala ng inyong mga kababayan during your pangalawang termino, ano ang mga nakahanay ng mga programa bukod po doon sa binanggit niyong patubig? Ano pang mga programa ito? Ngayon po sa pangalawa kong pagkakataon na maging pulong barangay, ito po yung mas masarap kaysa sa una. Kasi po itong pangalawa, ito po yung masasabi mo na nagustuhan ako ng tao. Nandun po yung kaligayahan, mas masaya po yung pangalawang pagkapanalo. At nandang po doon, patuloy pa rin po yung mga nakaplanong mga proyekto. Siguro, katulad po nung ating barangay hall, ating evacuation center, uti-uti po natin yung kukumpletuhin upang sa mga hindi naasahang pagkakataon, katulad ng bagyo, naka-ready po yung evacuation center. Ganoon na rin po yung ating mga ilaw, yung mga karagdagang ilaw na mailalagay sa mga madidilim na lugar, pagpapatuloy pa rin po natin. So, isa pa rin po yung mga kalsada na dapat mabuksan at yung pa rin po yung isusulong. At ang akin naman po sa gunian ay 100% naman po suporta para sa mga proyekto na parating at ganoon din po sa mga kahilingan na aming gagawin. Ano pong challenges, Kap, bilang kayo ay nanungkulan dito bilang leader? Anong challenge po sa inyo sa part po ninyo dahil ang inyong lugar ay pulong bundukin? At partikular na pagdating sa mga maulan na laging binabantayan kung magkaroon pa ng landslide, sa part po ninyo, anong naging challenge po ninyo? Sa akin po, ang pinaka nagiging challenge po sa amin ay kakulangan ng pondo. Kasi po kami po ang aming po lugar ay nasa protected area. Isa pa po yun sa nagiging balakid. Kasi every project po namin, kailangan pa namin ng public clearance. Then, isa pa nga po yung pondo, kakulangan ng pondo. Sa kasalukuyan po, nasa around 4 million lamang po ang budget ng barangay sa loob ng isang taon. So, kung pag-implement po ng project, wala pa pong 8,000 ang budget po namin para sa mga pagawain. So, isa po yun sa mga nagiging problema namin dahil sa dami namin na gustong mangyari, ang problema po namin ay kakulang po para sa aming mga proyekto na gustong mangyari. So, isa po yun sa malaking nagiging suliranin po ng barangay. Kap, pag sinabi mong Barangay Maragondon, ano po ba ang mga ipinagmamalaking produkto po ninyo dito sa inyong barangay? Ang Barangay Maragondon po ay sikat po sa paggawa ng walis. Dahil ang Barangay Maragondon po ang nakatanggap ng National Awardee sa Likhang Kamay. Siya po ang nagtap po sa national level. So ito po ay sa pangunguna po ng Dragon Glass SLP Association. So iyon po ang isa po sa may pagmamalaking produkto po ng Barangay Maragondon. Ganun din po ang aming po, dahil nga po ang aming lugar ay nasa Bulubundukin. Yung po produkto ng NIO, Opera, ay karamihan po galing din po dito po sa aming lugar. So, isa po yung sa may pagmamalaki po ng Barangay Maragondon. Pagdating po ba sa turismo, Kap, ano bang meron dito sa inyong barangay? Ang Barangay Maragondon po ay nakapaloob nga po sa protected area. So kami po ay wala po kami mga tourism site
na masasabi mong pwedeng i-develop kasi kailangan pa po namin ng approval ng public clearance. Public clearance. Opo. So, once po na meron kaming kailangan i-develop, kailangan po namin. Kasama pala ito sa 1636? Yes po. Ang buo, ang 100% po na nasasakupan po ng Barangay Maragondon ay Proclamation 1636. So lahat ng inyong galaw dito ay kailangan ng Na kailangan po ng public clearance. So yun yung naging balakid. Isa pa po, isa pa. Kasi mahabang proseso. Yes po. O, almost 6 months po. Minsan dumarating po ang Bago ang approval. Mm. Ganun pala. Opo. Kaya medyo mahabang proseso po pag may mga padating na proyekto. Ibig sabihin, lahat ng mga structures dito na nakapalagay dyan, matindi ang prosesong dinadaanan. Opo. Lalo po itong mga huli. Hmm. Kailangan po talaga ng public